Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mabilas 4 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubulon sa apektuhan na sektor, mga dalagpong nga balita, diri sa Iloilo. At mga bahin sa Kabisayan nagkatungdan. Mga balita na natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatikan sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon ni ang Headliners Watch, Miyerkules, Hunyo 4, 2025. Kini tag balitang Joseph Paul Nobleza Taro. Kagkaroon sa mga Pangulong Pinangan. Headline. Tranyaskin pangabayang kooperasyon sa kabaranggan sa pagpanilo sang barado nga mga kanal, Iloilo City Drainage Task Force gintukod sang syudad. City Health Office para na paghiwat sa stakeholders meeting sa nagkalain-lain nga sektor na tuwi sa monkeypox. Pulo ka temporaryong learning spaces pagatukuron sa Alimudia National Comprehensive High School matapos ang nagluntad nga sunog sa Bulutuan. Mga Farmers Association sa Negros Occidental nagbaton sang bulig palang abuyan. Pagpagwas ng heat index temporaryong ginpauntat sa pag-asa sa pagsugod sa tig-ulunan. Police Regional Office 6 bugos ang suporta sa bago nga hepe sa PNP. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mayor Tranyaskin pangabayang kooperasyon sang kabarangayan sa pagpanilo sang barado ng mga kanal, Iloilo City Drainage Task Force gintukod sang syudad. Detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kinpangabay ni Iloilo City Mayor Jer Tranyas ang kooperasyon sa mga pumuluyok ag opisyal sang kabarangayan sa syudad sa pagbulig limpyo sa mga barado nga kanal sa ilatag sa mga lugar. Subong nga pasulod na ang tigululan talalupang duman ang pagbaha ang eksperyensyahan sa pila ka barangay nga resulta sang barado nga mga kanal kag drainage kag presensya sang basura. Sa karon ginapausisa na sa Iloilo City Government Taboylog ang City Engineers Office, GSO, DPWH kag iban pang departamento ang estado sa mga drainage project kag ang koneksyon sinila bina sa mga lugar nga ginabaha. Paagi man sa ginpagawa ang Executive Order No. 046 ang alkalde nagtukod ang Iloilo City Government sa Iloilo City Drainage Task Force agud matutukan ang estado sa drainage infrastructure, ma-inspeksyon ng mga drainage project, pag-coordinate sa concerned agency, kag madamo pa. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Isigang pagpatigad sa stakeholder meetings ang City Health Office agad mga pasangkan pa ang kampanya batok sa monkeypox para sa pagpahibalo sa mga impormasyon tuwing sa balatian sa Hunyo 3 na paidalom sa Sinapol ang mga barangay, business sector, transport sector, Iloilo City Police Office, Bureau of Quarantine, Civil Aviation Authority of the Philippines, Philippine Ports Authority, Bureau of Fire Protection, and Philippine Coast Guard. Subong adlaw Hunyo 4, ang mga schools, universities, boarding houses, regional offices, kag religious sector ang nakaschedule sa meeting sa Hunyo 5 ang mga tiglawas salin sa BPOs, social hygiene clinics, kag sex worker community ang kapaidaloman sa briefing para sa pagpalabot sa husto na impormasyon sa symptoms and prevention. Suno kay CHO Head Dr. Mary Ann Diaz mapataas ang awareness ng publiko sa kung paano malikawan ang monkeypox. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Temporaryong learning spaces pagkatukuron sa Alimudia National Comprehensive High School matapos ang nagluntad nga sunog sa Bulutuan. Detalye sa balita sa report ni Marian Grace Areniata.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Magkukukod sa 10 ka temporary learning spaces sa PLCS sa Alimudyan National Comprehensive High School agud mapasiguro na hindi mauntat ang pagtuon sa mga estudyante matapos ang nagluntar na sunog sining karon lang. Gimpahayag ni Dr. Ernesto Surbilon Jr., Schools Division Superintendent sa DepEd Iloilo Schools Division, nga naghiwas ang assessment visit ang DepEd sa Buluthuan kag isa sa mga nahisugtan ang paghatag sa budget para sa pag-ubra sa makeshift classrooms. Pag-uusaron sa DepEd Iloilo ang Regional Standby Response Fund balaw masobra 4.1 milyones pesos. Kung maaprubahan sa Regional Office, gamitan ang kwarta sa debris removal kag hazardous material clearing operations, lakip mas sa construction sa pulo ka temporary learning spaces, procurement sa pulo ka complete teachers kits, kag pulo ka play kits sa apektado na grade level, kag temporaryo na water, sanitation kag hygiene facility. Pakikita man ang mga representante sa DepEd kay Alimudyan Mayor Ayan Kenneth Alfeche kung sa diin magpasalig ang alkalde nga nakahanda ang munisipalidad sa pagbulig agad na padasig ang rehabilitasyon sa Buluthuan. Madumduman sundig sa inisyal na investigasyon ni kaping 14 ka rooms, laki pa mga hulot klasihan, canteen, band room, supply office, PRE office, kag MAPI office ang total nga nasunog at partially damaged naman ang gymnasium. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Punduhan sa grupo sa mga estudyante sa National University of Singapore ang pagpatukod sa water system wash area sa Layog Elementary School sa Maasin, Iloilo. Tuwas ang Operation Orion ang Iloilo Provincial Government para sa paghatag sa masaligan kag matinlong nga tubig para sa 172 learners sa Layog Elementary School. Ang proyekto na nag-ibang sa 2,000 liters stainless steel water tank, steel tower, wash area, catch basin, kag plumbing works. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Wow! Graduates sa Philomere Christian University ng pangwalo sa CPA Licensure Exam 2025. Dala sa listahan sa mga top-notchers sa May 2025 Certified Public Accountant Licensure Examination ng produkto sa Philomere Christian University sa Capiz. Sa ginpagawa nga resulta sa PRC sining Miyerkules Hunyo 4, nagpangwalong bugal sa ROAS nga si Riza May Balasa sa rating nga 89.67 ibalwa nga 3,156 na nakapasar sa CPALE sa 9,533 tanan nga nakuha sa pasinawan sa Mayo. Nagpalabot naman sa pagpanginbulahan si Ross City Mayor Ronnie Dactivas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hindi nga estable ang presyo kag bastante ang supply sa mga school items sa rehiyon ni Sandig sa monitoring sa Department of Trade and Industry Western Visayas sa mga natumod ng mga paligaan. Sino kay Grace Benedicto, Chief sa Consumer Protection Division sa ahensya, compliant gihapon ang mga ginabantayan nga balaligaan sa ilaging pagwa nga price guide. Sandig sa price guide sa 195 stock keeping units sa ginabantayan sa mga 2025, may 101 ang nagpabili ng presyo, 29 ang nagbarato, 17 ang nagbahal, kag 48 ang bagulang sa listahan. Kinainganyo naman ni DTI Western Visayas Regional Director Rachel Lofable ang tanan nga gamito ng guide bilang talamdan sa pagpamalaklon sa school supplies. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Poultry kag livestock support, valor 813,000 pesos gikan sa provincial government ang mga asosasyon sa mga mangunguma sa Negros Occidental ni sa idalom sa Provincial Animal Genetic Improvement and Livelihood Programs nga ginapatuman sa Provincial Veterinary Office. Ang mga ginpanagtag nga kasapatan nagalin sa Negros First Ranch kag Provincial Livestock Breeding Center and Dairy Farm nga parehong ginadumala sa PDO. Magluwas sa mga grupo sa mga uma, kabahin man sa mga benepisyaryo ang Catholic Mingwan College, Negros Occidental Swine Inseminators, Cadiz Agro Resources, Multipurpose Cooperative, Murcia Farmers Cooperative, 94th IB, 823rd Naval Reserve Group, Young Campsite Workers, Astrao Agri Development Academy, kag Ignacio Arroyo Memorial District Hospital. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Napahanumdum ang Philippine Crop Insurance Corporation sa mga manguma kag mga isda nga mag-report kilayon sa kalitan sa ilang mga kaumantuga sa kalamidad kay isang bagyo, baha, malawi ka mainit ket tiyempo kag pagpambeste sa mga tanom. Sir kay Mr. Glenn Carbon Claims and Adjustment Division Chief sa PCIC kinahanglan nga mga apektado nga mangunguma magpadulong gilayon sa ilang Municipal Agriculture Office sa ilatag sa Kabanwagon mabuligan sa pagsumite sa ilang damage report sa Provincial kag Regional Office ng PCIC. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Panwan ng
patuman sa payout sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. So na kay Mr. Glenn Carbon, Claims and Adjustment Division Chief, sa ginamail pa ang cheque sa mga mangunguma apang may mga tion nga hindi ang mga hindi makaabot gilayon sa natungdan kung nagakanula. Agon malikawan ang pareho nga problema sa karong ginahiwat ng payout sa mga kabanuhanan sa riyon. Agon mas madasig ug mas reliable ang pagpadala sa bulig sa mga apektado nga mangunguma sa kalamidad. Ginpayag sa Division Chief nga ang mga Municipal Agriculture Office ang nagabulig assist agon makalabot ang benepisyo sa mga mangunguma kag mangingisda. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa magaligat nga 24 oras nga monitoring sa DOST PHIVOX Hunyo 3 ug Hunyo 4 di sa Iska volcanic earthquake ang nabalhag sa bulkan nga laon ang sulfur dioxide flux ng bulkan naglabot sa 4,203 ka tonelada kada adlaw sa Hunyo 3 kag fume nga 500 metros kataas padulong sa nakatungdan nga bahin sa kanlaon. Sa karon nagkasaka gyapon sa alert level 3 alert status ang bulkan kag ginadilian ang pagsulod sa 6 kilometer extended danger zone. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Temporaryong ginuntat sa DOST Pag-asa ang adlaw-adlaw nga pagpagwa sa heat index sa tapos ang opisyal nga deklarasyon sa pagsugod sa tig-ululan sining Hunyo subong nga tuig ginpahayag sa State Weather Bureau sa baylo nga tutukan ng heat index ila ni hatagan ning talupangod ang paghatag sa hustong impormasyon tuwi sa mga peligro kag posible nga epekto sa pag-ulan-ulan sa pungsod. Sunod sa Pag-asa, liwat sila nga magpagwa sa heat index advisory sa Marso sa madason nga tuig 2026 sa tiyempo sa tigdilinit sa piyak sini. Mahimo sa gihapon maibaluan sa mga pumuloy ang heat index gikan sa iHeat Map kag Pag-asa Automatic Weather Stations base sa opisyal nga website sa DOST Pag-asa. Pinapanumduman man sang talatapan ng mga lugar nga parang naga-eksperyensya sa mainit nga panahon nga magpabiling updated kag magpamati sa mga anunsyo sa mga lokal nga otoridad agon makalikaw sa mga peligro lala sang panahon. FINMA UI o kung sa iya official social media account inanunsyo ni Mayor Ronnie Dadivas na magatugod sa campus sa Roa City FINMA University, Iloilo. Sunod sa alkalde, ang bisa sa nagdigid ng tuwing padayon na ang komunikasyon sa city government sa FINMA University para sa plano nga campus sa syudad. Ginpayag ni Dadivas nga maayo nga balita kung makabuli ini sa handom na mas mapaayong kalidad sa edukasyon sa kabataan para sa mas masanag ng buwas namlag. Dugang pa sa alkalde mag-partner FINMA sa PESO office sa pagpatigayon sa inter-school job fair bangod tinutuyo sang mulutuan nga magkuha sang manunudlo kag empleyado halin sa mga bagong graduate kag board passers. Nag-courtesy call naman sa City Hall sa FINMA UI Chief Operating Officer Martin Benedict Perez, ACOO Martin Jasper Corpus, HR Officer Chris Servas kag Linkages Manager Taiho, Canada. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpabutyag sang 100% nga suporta ang Police Regional Office 6 sa bagong hepe sa Philippine National Police General Nicolas Torre III. Suno kay PRO6 spokesperson Arnel Solis, komitidong kapulisan sa Western Visayas na suportahan ang mga programa, proyekto kag advokasya nga ipatuman sang bagong hepe sa PNP para mapaayo pang serbisyo sa kapulisan sa komunidad. Pila sa malugi patuman sa bagong hepe among 3-minute response sa mga insidente, madasig ang pag-akto sa reklamo sa mga pumulo nga pagtutok sa pagdakop sa mga durugista sa komunidad. Si Torre ay ka-31 nga hepe sa Philippine National Police. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Stro sa masobra 200,000 tourist arrival ang isla sang Boracay sa bilog nga bulan sa Mayo sining tuig 2025. Sa datos sang Malay Boracay Tourism Office sa Mayo 1 tungtong Mayo 31 naglabot sa 222,952 ang kabilugan nga tourist arrival sang isla. Kalabanan diri domestic tourists mayara sa 198,534 samtang masobra 22,000 naman ang mga dumulugo kon foreign guests sang Boracay Island sang Mayo. Nibaluan sang Mayo 1 pin sa ulog sang Malay ang Love Boracay 2025 kag Fiesta de Obreros. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. OWA 6 nag-release ang livelihood assistance sa siyam ka benepisyaryo sang Balik Pinas, Balik Hanap Buhay sa Silay City, Negros Occidental. Detalye sa balita sa report ni Marian Grace Areniata.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nag-release ang livelihood assistance ang Overseas Workers Welfare Administration Regional Welfare Office 6 sa siyang Balik, Pinas, balik na nabuhay beneficiary din sa Silang City, Negros Occidental. Yung pangunahan ni OWA Region 6 Officer in Charge, James Mendiola ang paghatag sa livelihood assistance. Ang BPBH isa ka livelihood assistance nga nagaserve immediate relief sa nagpauli nga distress o kung displaced member OFW bilang bulig sa pag-umpisa o kung dugang nga kapital sa ilang negosyo nga pagatukuron. Lakip sa assistance na ginahatag sa mga beneficiaryo ang cash assistance na nagalabo sa hindi mariapaw sa 20,000 pesos bilang start-up o kung dugang nga kapital sa livelihood project. Entrepreneurial Development Training kag dugang nga serbisyo agud mabiligan ang mga beneficiaryo sa pag-umpisa o kung dumala sa ilang panangabuhian pinaagi sa marketing linkages kag job referrals. Para sa Bagong Pilipinas, Miguel Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. For training para sa Project Lawak kag binhi in launch sa Pasig City. Detalye sa balita sa report ni Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginlunsad sa siyudad sa Pasig ang cash for training sa ilalim sa Project Local Adaptation to Water Access o Lawa at Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished at ang binhi. May 700 kapag na beneficiarya ng tambol sa 3 classroom training sessions na ginulat sa Damlag lang. Ang training session ang labing unang stage sa pag-implement sa proyekto. Lakip sa initial phase ang paghiwas sa diskusyon at information session na nagatuloy na pasangkaroon pa ang nibalo sa partner beneficiaries sa mga programa sa DSWD. Ipakilala ang katuruan sa Project Lawak at Binhi, paano na dumala sa small farm reservoir, tinagpatpatatuan sa climate change adaptation, disaster risk reduction practices, vegetable gardening, fire prevention protocols, kag iban pa. Para sa Bagong Pilipinas, may Andres Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Citywide, simultaneous tree planting activity sa syudad sa Iloilo, Hiwanton sa Webes News 5. Detalye sa balita sa report ni Janelle Bacline. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kawain sa pagsahulog sa World Environment Day, madahiwat sa city-wide simultaneous tree planting activity ang Iloilo City Government. Ang programa magasugod alas 5 sang aga tubtob alas 7 sa nagkalain-lain nga lokasyon sa viewing deck sa Iloilo Sunset Boulevard, Diversion Road sa tubang San Carlos Bake Shop, Plaza Libertad, Plaza Haro, GM Basa kay General Luna sa adlaw sang Webes. Gininggan yung Iloilo City Mayor Jerry Tony sa nagkalain-lain ng sektor sa pagbuhilog sa programa nga nagatuyo sa pagpatahompa sa Iloilo City paagi sa pagtanom sang kahoy. Bukas sa pagbaton sa donasyon ng mga seedlings sa Iloilo City Government kag mahimo ini nga madulong kag natipon sa Garden of Love sa Nabitasan, La Paz. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 4:27 sa hapon. Kagamihan manatipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Miyerkules, Hunyo 4 tuig 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino.
Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.